Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. So ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin ay Negosyong Babuyan 2026. Paano nga ba kumita ng malakas at ang sekreto sa presyo ng live weight. Ito talagang makatotohanan mga katropa, no? Dahil talagang pinag-uusapan ngayon, kumikita pa ba ang mga magbababoy. So isang mapagpalang araw sa inyo mga katropa, mga kabady natin, and kumusta na ang inyong mga bulsa mga katropa. So, kung naghahanap kayo ng mga negosyo na pwede kayong kumita ngayong 2026, siguro mga katropa, isa na siguro yung negosyong babuyan na pumapasok sa inyong isipan na siguro maaari ito yung makakapagbigay ng solusyon sa inyong problema para at least magkaroon kayo ng pagkakakitaan na additional income mga katropa. And dahil nga dyan, marami yung nagtatanong, mga kabady, kumikita pa ba talaga sa negosyo ng pagbababoyan ngayong 2026? Kasi nga usong-uso ang imported na karne. Kasi nga mga katropa, usong-uso yung imported na karne, di ba? So bakit nga ba ang mahal ng presyo sa palengke, pero pagdating sa live weight, bentahan ng fresh na baboy o yung kakatayan pa lang na baboy, talagang halos pababaan na ang nangyayari mga katropa. And yung pag-aangkat ng mga pork galing sa ibang bansa, paano nga ba yan makaka-apekto mga katropa dito sa negosyong babuyan dito sa Pilipinas? Ayan, so pag-usapan natin yan at himay-himayin natin mga katropa. Sa episode natin ngayon, hihimayin natin ang sikreto kung paano kumikita ng malaki ang mga matagumpay ng mga hog raiser, at titingnan natin kung bakit ang presyo ng live weight mga katropa ang siyang maaaring magbigay ng malaking kita sa inyo o maaaring magdulot rin ng malaking kalugihan sa inyong puhunan at sa negosyong ito. Kaya bago tayo magsimula mga katropa, pindutin nyo na yung like, subscribe, and share button para sa video na to, para mas marami pang kabady natin ang malaman ang tungkol sa negosyo ng negosyong pagbababoyan. So eto na nga, pag-usapan muna natin mga katropa yung pinaka mainit na issue ngayon. Ito yung issue tungkol sa presyo ng live weight ng baboy. So ngayong taon na to, ayan, ang takbo ng bentahan kamakailan ay naglalaro ng 200 to 230, pero sa kasalukuyan mga katropa is mga 180 pababa, minsan meron pang 160 tayong nakikita, and sa ibang mga lugar talagang bagsak yung presyohan mga katropa. Ayan. So, depende kasi yan kung nasaan yung rehiyon at yung lokasyon mo. So, mas mataas ang presyo sa Luzon kumpara sa Visayas at saka sa Mindanao. Pero mga katropa, ito yung malaking issue na ikinagagalit ng marami nating mga kabady, mga nag-aalaga ng baboy, ang presyo ng live weight kapag binabarat ng mga middleman o kaya yung minsan bumababa pa yung presyo. Pero pagdating naman sa palengke, yung kasim, yung liempo, nagtataasan 350, 400, 380, ayan, di ba? So per kilo yan mga katropa. So parang may disconnect, di ba? Ang presyo ng live weight mababa, pero ang tataas naman ang presyohan, bentahan ng mga katay na karne sa palengke, sa merkado mga katropa. So, dalawang dahilan kasi yan mga kabady. Una, yung middleman, biyahero, maaaring malaki yung profit margin nila. Pangalawa, nariyan din mga katropa yung pagbaha din ng pork imports dahil nga dito sa napipintong pagdating ng mga imported na pork, 'di ba? Yung Executive Order 116 na maaaring makaapekto sa presyohan ng baboy, bentahan ng live weight sa ating bansa, at syempre bentahan naman ng mga katay na karne sa palengke. Kaya ang labanan ngayon ang mga lokal na magbaboy is paano ba makikipagsabayan sa presyo sa merkado kung pababago-bago yung presyo na katulad nito, 'di ba? So
parang unstable yung pricing ng negosyong baboyan mga katropa, di ba? So ibig sabihin challenging, may malaking hamon sa mga magbababoy. Kaya naman, kung gusto mong kumita ng malaki sa negosyong baboyan, hindi sapat na magpakain lang tayo ng baboy at magbenta. Ito ang 4 na gintong rules. Ayan, sa mga seryosong nais kumita ngayon sa negosyong ito. Ayan, una mga katropa is magbawas ng gastos sa feeds o on-farm feeding. Alam mo ba na ang feeds mga katropa ay 70 to 80% kasi ang kinukuha niyan sa kabuuang gasto sa pagpapalaki ng baboy. Ang malalakas kumita, hindi lang basta bumibili ng mga branded na mga commercial feeds. Nag-aaral rin sila mga katropa ng pagmimix ng sariling pagkain sa mga alagang hayop. Gumagamit sila ng mga mais, darak at mga iba pang mga alternatibong sangkap para mas mapamura nito ang feeding ng kanilang mga alagang baboy. Pero katumbas naman yon is yung mataas na nutritional value and benefit sa mga alagang baboy. So dapat matuto tayong mag-source kung ano ba yung ibang alternative na pwedeng ipakain sa mga alagang baboy or dagdag na pakain sa mga alagang baboy para hindi fully 100% reliant tayo sa mga commercial feeds mga katropa. Number 2, piliin ang tamang lahi o yung high feed conversion ratio. Ibig sabihin, huwag tayong gagamit ng mga native na baboy o may mga linyadang baboy kung pagnenegosyo ang habol natin. Ang gusto natin ay may magandang lahi gaya ng mga Petrine Cross, large white, landrace. Bakit? Dahil sila yung mayroong mas mataas na feed conversion ratio mga katropa. Ibig sabihin nito, konting feeds lang ang makakain nila, mas mabilis nagiging puro yung karne sa kanilang katawan at hindi puro taba lang, and mas mabilis natin maibibenta ito sa bandang huli. Ang ikatlo is yung direct to market o yung pagtatayo ng sariling meat shop. Kung kaya naman mga kabati, huwag mo nang iasa ang kapalaran mo sa mga biyahero na mababang magbigay ng presyo sa mga alagang baboy. Ang mga big time kumita ngayon mga katropa, sila mismo ang nagpapakatay ng karne ng baboy o ng baboy mismo. Ayan, para at sila na rin ang direktang nagbibenta sa mga kapitbahay, sa mga may negosyong restaurant, o kaya nagtataro sila ng maliit na meat shop na sa mga bukana ng mga pasilyo o looban. Ayan. So doon makakakuha sila ng buong kita para sa live weight hanggang sa retail price, magiging malaki yung profit margin nila at hindi sila aasa at hindi sila mahihirapan kahit na bumaba pa ang presyo ng live weight ng baboy mga katropa. And number 4 is yung mahigpit na biosecurity laban sa ESF mga katropa. Ngayong may mga update sa ESF, kung makikita natin mga katropa, laging may checkpoint tungkol sa mga poultry at sa mga alagang hayop tulad ng mga baboy, para maiwasan yung pagkalat ng mga ASF at iba pang mga sakit na nakakahawa sa mga alagang baboy. Ang farm na malinis din ay maganda para sa namumuhunan sa negosyong baboyan. Yung paglalagay ng footbath kapag papasok yung mga tao, and wag rin tayo basta-basta magpapapasok ng mga bisita na kung saan-saan ang galing mga katropa. And importante ito para at least maiwasan natin yung pagkalugi sa puhunan at maiwasan natin yung pagkamatay at pagkakasakit ng ating mga alagang baboy. So ibig sabihin nito, kailangan concern tayo and well aware tayo sa mga biosecurity na nilalatag natin sa ating babuyan, kahit na sabihing backyard babuyan lang tayo mga katropa. So ngayon, eto na. Bakit nga ba sinasabing napakalaki ng epekto ng presyo ng live weight sa bulsa ng mga magbababoy? So
isa kasi sa mga dahilan ngayon is bakit ang live weight ang dahilan sa paglugi at pagyaman ng mga magbababoy, which is totoo, pangkaraniwang tanong sa kasalukuyan kasi nga mga katropa, yung pabago-bago na presyo ng live weight hindi ma-project ng mga magbababoy sa pagbenta ba nito, ano kaya yung magiging price ng baboy, ng live weight ng baboy, di ba? So kahit mapalaki mo yan ng 100 kilos for example, and from 200 kilos biglang naging 160. So yung 20,000 mo na inaasahan na benta sa baboy, magiging 16,000 na lang. 4,000 kaagad ang nalaga sa iyo, di ba? So malaking pagbagsak yan sa presyo mga katropa. Kaya naman, ito talaga ay isang usapin na ano kaya ang maitutulong ng national government sa mga magbababoy mga katropa, di ba? At eto, tanong natin, kayo mga magbababoy, kumikita pa ba kayo sa live weight ng baboy sa inyong lugar? And ngayon, bakit sinasabing sobrang laki ng epekto ng presyo ng live weight sa bulsa ng mga magbababoy o hog raiser? Simple lang naman mga katropa, di ba? Ang baboy ay isang buhay na produkto. Hindi ito parang t-shirt na kapag mababa ang presyo sa merkado ay pwede mo munang itago sa bodega, di ba? Hindi ganon sa negosyong baboyan. Kapag ang baboy mo ay umabot na sa target weight na 90 or 100 kilos, kailangan mo na yang ilabas. Bakit? Dahil kapag pinatagal mo pa yan sa kulungan habang nag-aantay ka na tumaas ang presyo ng live weight, patuloy silang kakain ng feeds. And masaklapan yan mga katropa, minsan hindi nadadagdagan ng sobra-sobra ang timbang ng karne ng baboy. Nagiging taba lang yan sa kanilang katawan. Ibig sabihin, habang tumatagal ang baboy na ready to market, lalong nauubos ang kinamo dahil sa gastos sa feeds mga katropa. And kaya kung gusto mo magpalaki ng baboy, o cost of production ay nasa mga 180 pesos kada kilo at ang live weight sa lugar ninyo ay biglang pumagsak sa 175 dahil sa kompetisyon, well, kawawa, automatic na mag-aabuno ang mga magbababoy mga katropa. Pero kung nagawa mo ang apat na sikretong sinabi ko, sa malamang at malamang maaaring kumita ka. Ibig sabihin kahit bumaba man ang presyo, pero kung ganito yung sistema mo, maaari mong maibaba yung gastos mo sa bawat kilo ng baboy. Ibig sabihin, kahit na mag 200 pa ang live weight, may malinis ka pa rin kita. Sa 200 kasi talagang maganda at masasabi natin na safe na may kita na talaga ang magbaboy. Pero what if bumaba ng 150? So sa tandya kasi natin at least 180 para at least makasurvive yung magbababoy at may konti na rin silang tubo. Pero kapag bumaba pa sa 180 mga katropa, nag 150, 160, talagang kapituko na sa bulsa ang mga magbababoy mga katropa. Hindi na nila alam kung kikita pa ba sila. And what more pa is kung marami pa silang mga binabayaran mga katropa. So ibig sabihin lang nito, sa negosyong baboyan may tsansa na kumita ang mga magbababoy depende sa tumatakbong live weight price sa negosyong baboyan sa inyong lugar mga katropa. And maaaring kumita ang mga magbababoy depende sa live weight nga, and normally mga 3,000 to 6,000 hanggang 7,000 pesos ang maaaring kitain sa bawat ulo or per head ng baboy na mapalaki mo ng 90 to 100 kilos kung ang presyohan sa inyong lugar ay napakaganda. Pero kung ang presyohan naman ay sobrang baba at bumagsak pa yan ng 150 and below, naku po, medyo mahirap at sobrang challenge na yan sa mga katropa nating magbababoy. So mga kabady, ang negosyong baboyan ay hindi tsamba-tsamba lang. Ito ay isang seryosong siyensya sa pagpapatakbo ng negosyo. Huwag kang matakot na sa issue ng live weight. Sa halip mga katropa, galingan mo ang management sa iyong farm mga katropa. Ito na lang kasi ang panlaban nating mga magbababoy. Ngayon, ang tanong ko sa inyo mga kabady, magkano ang kasalukuyang presyo na tumatakbo sa inyong lugar?
And comment nyo naman ang inyong location para at least malaman rin ng iba nating mga katropa at kabady sa negosyong baboyan. So kung may tanong kayo tungkol sa negosyong baboyan, i-comment nyo lang sa baba mga katropa at pipilitin nating sagutin yan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na ito. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo YouTube channel. Maraming pong salamat at paalam.